Noong unang panahon, sa pinakamagandang kastilyo sa tabi ng dagat ay naninirahan sina Prinsesa Arya at Prinsipe Edward. Kapag dapit hapon, lumalakad sila sa pier ng kastilyo at pinapanood ang paglubog ng araw. At sa umaga naman ay lumalangoy sila sa dagat, lalo na kapag maganda ang sikat ng araw. Walang nakakaalam na si Prinsesa Arya ay isang sirena, maliban siyempre sa prinsipe. Aking prinsesa, sa kalaunan malalaman din ng mga tao na ikaw ay isang sirena. Bakit nais mo pa ito'y sikreto? Hindi kasi lahat ng tao ay kasing bait mo, aking prinsipe. Kung malalaman nila na ako ay isang sirena, sa tuwing sasagi sa isip ni Arya ang tungkol sa kanyang lihim, naaalala niya ang mga payo ng kanyang ama. Anak ko, dapat mong malaman na may mga tao na masama. Mag-iingat ka. Isang araw, naglalakad sa tabing dagat si Arya at ang kanyang kaibigan na tagapagsilbi sa kastilyo. Dagi! Takbo! Dalhin mo sa akin! Dali! Shishishishi! Mahal na mahal ka ni Dagi, aking prinsesa. Shishishishi! Oo, Lily. Matapat at mabait na aso siya. Aking prinsesa, meron sana akong gustong itanong sa'yo. O sige, anong itatanong mo? Kasi yung mga kapwa ko tagapaglingkod sa kastilyo, mga kaibigan ko, sa palagay kasi nila ay isa kang sirena. Totoo ba? Nagulat ang sirena sa narinig niya. Nagunita tuloy niya ang malaya at magagandang alaala niya sa kaharian ng karagatan. Hindi yan totoo. Tao rin ako tulad mo. Mahilig lang akong lumangoy sa dagat at manood sa mga isda. Paumanhin aking prinsesa, pinag-uusapan kasi nila kaya tinanong na kita. Wala yun, Lily. O sige, kailangan ko nang bumalik sa kastilyo. Marami pa akong gagawin. Pagkaalis ni Lily, nagtungo sa pier ang munting sirena na si Arya, kasama ang kanyang aso na si Dagi. Nalulungkot ako na hindi ko masabi ang totoo. Kahit sa'yo, kaibigan kong Dagi. Tumahol naman si Dagi, nawari may tinuturo sa dagat. Dagi, sinasabi mo ba na baka mainam na kausapin ko ang mga kaibigan ko sa dagat? Habang nagtatrabaho si Lily sa kastilyo, naisipan niyang lumabas muna sa balkonahe para magpahinga at magpahangin. At natanaw niya si Arya na nakatayo sa pier. At tumalon ito sa dagat. Nakita ni Lily na ang mga binti ni Arya ay naging buntot ng sirena. Gulat na gulat siya. Sa sobrang tuwa ay tumakbo siya paalis ng kastilyo. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Kinuwento niya agad sa pinakamalapit niyang mga kaibigan. Samantala, nagtungo si Arya sa kaharian ng karagatan at binisita ang ama na si Poseidon, ang kanyang mga kapatid na babae at ang matalik na kaibigan na si Dolphy na laging nakikinig sa mga tanong ni Arya. Dolphy, natatakot akong sabihin sa mga tao na ako ay isang sirena. Bakit natatakot ka, Arya? Hindi lahat ng tao ay kasing bait at maunawain tulad ng aking si Edward. Oo, pero palagi ka naman nakakagawa ng mabuti sa mga tao, Arya. Kaya hindi ka nila sasaktan. Swerte nga nila may kaibigan silang sirena Ano sa palagay mo? Oo, tama ka, Dolphy. Ayokong nagsisinungaling Habang nag-uusap sina Arya at Dolphy, doon naman sa kalupaan, hindi pinaniniwalaan ng mga kaibigan niya si Lily. Inakala nilang nag-iimbento siya ng kwento. Di ako nagsisinungaling. Patutunayan ko sa inyo na si Prinsesa Arya ay sirena. Pagsapit ng gabi, lihim na nagtungo si Lily sa pier. Bitbit ang isang kahon na gawa sa salamin. At hinintay niyang bumalik si Arya. Masama ang loob ni Lily dahil di siya pinaniniwalaan ng mga kaibigan at pinagtawanan pa siya. Maya-maya, napansin niya na may paggalaw sa tubig
Kaya kinaladkad niya ang lalagyan sa dulo ng pier at hinulog sa tubig. Ang munting sirena na si Arya ang nasa ilalim ng tubig. Hindi niya alam na may patibong si Lily at dahil sa laming ito, hindi niya ito nakikita sa tubig. Aahon na sana siya ngunit bumangga siya sa kahon na salamin na nasa tubig. Bago niya mapagtanto kung ano ang nangyayari, sumarado ang takip ng kahon at naroon siya sa loob nito. Tulong! Anong nangyayari? Tulungan niyo ako! Nang maramdaman ni Lily ang paggalaw ng kanyang lubid, inahon niya ang patibong mula sa dagat at iiwanan niya ito sa pier. Saglit na nabuhayan ng pag-asa si Arya nang makita niya si Lily. Lily! Lily! Iligtas mo ako! Paumanhin, Arya. Sirena ka nga. Nagsinungaling ka sa'kin. Ngayon, kailangan kong patunayan sa mga kaibigan ko na hindi ako sinungaling. Kinaladkad ni Lily ang kahon sa isang inabandonang lugar sa baybayin. Sinusubukan ni Arya na makalabas, ngunit mahigpit itong nakasara at hindi siya makatakas. Hindi niya matawag ang mga kaibigan sa lupa man o sa dagat. At sumapit na ang umaga. Maagang nagising si Lily upang hintayin ang pagdating ng mga kaibigan. Tinakpan niya ng tela ang kahon. Walang magawa ang munting sirena na si Arya. Hindi niya nakikita ang nasa labas at natatakot siya sa maaaring gawin sa kanya. Sa wakas ay dumating na ang mga kaibigan ni Lily. Narito ang patunay na hindi ako sinungaling. Tingnan ninyo ang prinsesa na si Arya. Matagal na niyang itinatago sa atin na siya ay isang sirena. Nanlaki ang mga mata ng mga kaibigan ni Lily. Laking gulat nila na hindi man lang sila kumukurap. Sinuri nilang mabuti kung ito nga si Prinsesa Arya. Manghang-mangha sila. Sa sandaling yon, ang masamang bruha ng dagat na si Vega ay nagmamasid mula sa karagatan. At naisip niya na magagamit niya ang sitwasyong ito. Mukhang nangangailangan ng tulong si Arya. Oo, mukhang perpektong pagkakataon ito. Nilabas ni Vega sa tubig ang kanyang mga pugitang galamay at inunat patungo sa dalampasigan. Dinakma niya ang kahon na salamin na kinaroroonan ni Arya. Hindi makapaniwala si Lily at ang kanyang mga kaibigan sa nakita. Takot na takot sila. Hinahampas ni Arya ang salamin, ngunit matibay ito. Kinaladkad ni Vega si Arya sa karagatan. At nakatayo lang ang mga katulong. Wala silang magawa. Naku, isang babaeng pugita ang kumidnap sa prinsesa ng ating bansa. Binuksan ni Vega ang takip ng kahon na salamin at pinakawalan ang munting sirena na si Arya. Vega, niligtas mo ako. Maraming salamat sa kabaitang ito. Oo, munting sirena, niligtas kita. At bilang kapalit, ibibigay mo sa akin ang susi ng kayamanan ng kaharian ng karagatan. Ha? Nagpapasalamat ako na niligtas mo ko, ngunit hindi ko may bibigay ang susi sa kayamanan ng kaharian. Ang tunay na kabaitan ay hindi nangangailangan ng gantimpala. Galit sa mga salitang ito, nais ni Vega na ikulong muli ang sirena sa kahon ng salamin. Kaya mula sa mga pugitang galamay, binato niya si Arya ng kanyang nakalalasong tinta. Ginamit naman ng munting sirena ang kanyang kapangyarihan upang salagin ang mga bola ng tinta at ibaon sa buhangin ang mga mapanganib na galamay ni Vega. Hahanapin kita, Arya. May utang na loob ka sa akin. Ang mabuting tao ay gumagawa ng pabor nang hindi naghihintay ng anumang kapalit. Pag-aralan mong maging mabuting kaibigan, Vega. Nang makabalik si Arya sa kalupaan, naalala niya ang masamang pagtrato sa kanya ni Lily at labis siyang nalungkot. Agad siyang nagpunta kay Prinsipe Edward para ikwento sa kanya ang lahat ng nangyari. Pagkatapos ay pinatawag nila si Lily.
Ipagpaumanhin mo, hindi ako nagsabi ng totoo. Oo, sirena ako. Ang tahanan ko ay parehong sa dagat at sa lupa. Pareho kong mahal ang mga nilalang sa dagat at mga tao rin. Naging malupit ako sa'yo, aking prinsesa. Patawarin mo ako. Kinabukasan, sa wakas ay ipinahayag ni Arya sa lahat na siya ay isang sirena. Ang lahat ng mga mamamayan sa bansa at maging ang mga hayop ay labis na nasiyahan sa balitang ito. Dahil ngayon, mayroon na silang isang magandang prinsesa na kaya silang ipagtanggol sa parehong lupa at dagat.